Inabot ng halos 4 na taon bago nadakip ang Globe Asiatic chairman na si Delphine Lee na kinasuhan ng syndicated estafa dahil sa bilyong-bilyong pisong housing scam. Ang halos 7 bilyong pisong naipautang ng Pag-ibig sa Globe Asiatic hindi naman pala napunta sa mga litibong Pag-ibig members. Narito ang report. October 2010, kinasuhan ng syndicated estafa ng National Bureau of Investigation o NBI at Pag-ibig ang chairman of the board ng Globe Asiatic na si Delphine Lee dahil sa panuloko umano sa Pag-ibig para makapangutang dito. Bukod kay Lee, 15 iba pang opisyal ng Globe Asiatic at isang abogado ng Pag-ibig ang nahaharap sa asunto. Aabot sa halos 7 bilyong piso ang naipautang na pera ng Pag-ibig sa Globe Asiatic para sa Severa Project sa Mabalacat, Bacolor at Angeles City sa Pampanga. 2008 nang pumasok sa kasunduan ng Pag-ibig at Globe Asiatic para sa isang housing project para sa mga self-employed, kasambahay at mga OFW. Sa naturang proyekto, mas mabilis ang proseso ng pagpapautang sa mga Pag-ibig member na nais bumili ng bahay. Pero natuklasan ng Pag-ibig ng mga ghost buyer at hindi talaga nila miyembro ang napautang nila. Sa pagsisiyasat ng Commission on Audit, natuklasang peke pala ang halos 300 Pag-ibig members na ginamit ng Globe Asiatic para makapaglabas ng mga pautang o loan takeouts. Talauna na pag-alaman ng Pag-ibig na umabot sa halos 1,400 ang pekeng Pag-ibig members sa Severa Project. Una nang inimbestigahan ng Senado ang anomalya. Sa investigasyon ng NBI, natuklasang may kasabwat na empleyado sa Pag-ibig ang Globe Asiatic para mapeke ang mga dokumento. Noong nakaraang taon, lumabas ang desisyon ng Court of Appeals na bawiin ang warrant of arrest laban kay Lee para sa kasong estafa. Ayon sa korte, hindi napatunayan na syndicated estafa ang krimen ni Lee. Ipinagutos naman ni Vice President Jojo Marbinay sa Pag-ibig na iapela ang desisyon ng CA sa Korte Suprema. Para kay Justice Secretary Laila De Lima, may bisa pa rin ang arrest warrant dahil hindi pa naman daw pinal ang desisyon ng CA.